at sobrang napakadelikado na ang nangyayari sa China, mga kaibigan. Maaring kinakailangan nating maghanda para sa isang bagong yugto ng China. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang katotohanan ng sitwasyong ito ngayon ay tinuturing nating haharapin ang isang mas mahinang China. Isang China na unti-unting sumusulong sa napakalabong mga panahon. Bagamat ito'y maaring ituring na positibo para sa marami na nagnanais ng pagpapago para sa kabutihan, marahil ay pagluwag sa kapit ng diktadurang si Xi Jinping. Kailangan nating harapin ang isang mas mahinang China, at ang mas mahinang China ay malamang na mas delikado dahil ang lahat ng senyales ay nagtuturo dito. Ngayon, tatalakayin natin ng mas malalim ang kalagayan ng China, kung saan ang ekonomikong unos ay unti-unting sumisiglab at si Xi Jinping, ang diktador na pinuno, ay nasa gitna ng pagbabagong ito. Ang China ay palaging naging tungkol sa kasiguruhan. Ito ang pangunahing prioridad ng gobyerno pagkatapos ni Chairman Mao. Ibig sabihin, matapos sirain ni Chairman Mao ang bansa sa isang pag-aaklas na gaya ng sa Sobyetong estilo. Isang sulong kamay niyang nilaglag ang China mula sa loob. Ang mga bata ay tinuturing na kaaway ng kanilang mga guro. Ang milyon-milyong tao ay naggutom dahil sa isang ginawa-gawang taggutom ng mga patakaran ni Mao, tulad ng pagpatay sa mga maya at pagsusunog ng mga bakal mula sa mga kasangkapan sa kusina upang tuparin ang walang kwentang mga kuta. Milyon-milyong tao ang pinatay dahil sa kanilang katalinuhan o pag-aari na mga ipinagbabawal na aklat o lupa o simpleng pagiging mali ayon sa mga tuntunin ng panahon. At sa ngayon, ang China ay pinalabas na pangunahing leader lamang. 47 years na ang nakakaraan. Kahit hindi ito isang bagay na may kaugnayan sa sinaunang Rome o sa anumang bagay na gaya ng sinasabi ng marami, nakasaysayan na yun, wala nang kinalaman sa ngayon. Ngunit ang katotohanan ay ang gobyernong nasa kapangyarihan noon sa panahon ni Mao ay patuloy na nasa kapangyarihan ngayon. Subalit pagkatapos ni Chairman Mao, unti-unti nang naging tahimik ang bansa. Sigurado may mga pang-aatake sa mga sibilyan, malupit na pamamahala, at isa sa mga pinakamasamang rekord sa karapatang pantao sa pandaigdigang yugto. Ngunit hindi na ito tulad ng panahon ni Mao. Wala nang malupit na tagutom, ngunit narito ang deal. Si Xi Jinping ay wala ring pagkakaiba. Siya ay sumunod lamang na diktador na kinakailangang patuloy na pumunuan ang bansa patungo sa patuloy na pag-unlad. Hindi naging mahirap kay Xi Jinping na panatilihin ito. Maraming hindi moral na kanluranin sa kapangyarihan ang hindi gaanong nag-aalaga sa kalagayan ng mga tao sa China na walang parehong karapatan tulad ng ibang mga bansa dahil mas mabuti na sila ngayon kaysa noon. Iyan ang kanilang pangangatwiran. Sino ba ang kailangan ng mga karapatan? Bakit kailangan ng ilang tao sa China ang mga karapatan? Hindi nila iyan kinakailangan alalahanin basta kumikita ang kanilang investment. Maari nang tamuhin ng gobyernong China ang mataas na antas ng kontrol, pagyurak sa sariling mga mamamayan tulad ng dati, basta't patuloy nagpapatakbo ang ekonomikong trend. Ito ang tinatawag na modelo ng China at ito ang nagdala ng pag-unlad sa China. Ngunit si Xi Jinping ay hindi nagbago. Siya lamang ang sumunod na diktador na kinakailangang panatilihin ang ganitong takbo ng mga bagay. Ipinakita ng China model na tinitingala ng mga tao ang pagtanggap ng pamumuhunan, kapitalismo at oportunidad sa ekonomiya habang pinanatili ang estado na malakas at masaya. Ang mga tao ay sumusunod na hindi nangangailangan ng mga karapatan basta't hindi sila nagugutom. Hindi nila kailangan ang kalayaan, kailangan lamang nila ng pagkain, pera at patuloy na pag-unlad. Ito ang modelo ng China at ito ang nagdala sa pag-usbong ng China. Si Xi Jinping ay kinakailangang panatilihin ito at hindi iyan masyadong mahirap. Ngunit sa kanyang mga maling desisyon na sanhi ng kakulangan sa pang-unawa sa pag-andar ng mundo, naging sanhi siya ng mga hindi kanais-nais na desisyon. Pinalalakas na regulasyon sa kalakal at malayang pamamahayag, pagpapalabas ng malayang merkado ng kumpanya, paggastos ng bilyong-bilyon sa mga
walang kabuluhang proyektong internasyonal tulad ng Belt and Road Initiative na may napakaliit na kita, pagpipigil sa innovation, agresibo at mapanirang diplomasya, pwersahang pagsamba sa kanyang sarili, sa mga silid-aralan at kurikulum sa paaralan, pagsira ng mga relasyon kahit sa mga bansa na dapat sana'y kaalyado nito sa pandaigdigang entablado. Binuo ni Xi Jinping ang isang etnikong estado, talagang isang pasistang estado na sa puntong ito ay naging sobrang arogante. Ang mga bansang naglagay sa China sa mapa, ang mga pinakamalaking ekonomiya sa mundo na naglaan ng kanilang pamumuhunan sa China, ay nagmamadaling bumitiw at tila ba walang pakialam sa kanya. Oo, may emperador pa rin sa China, ngunit siya ay napaligiran ng mga alipin at mga kaibigan na nangiiwan sa ere. Ang pag-unlad ng ekonomiya ay bumagal sa China kahit pa sa pangyayari na ang mga ito ay nagluluto ng kanilang mga libro. Ang China ay gastadong mas maraming pera sa pagpapakita na sila'y makapangyarihan at nagkukunwaring nakakamit nila ang mga bagay sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap kaysa sa tunay na pagkamit nito. Sa halip na maging makapangyarihan, ang pangunahing layunin ng China ay magmukhang makapangyarihan. Hindi ako sigurado kung mayroong nagsasabi na ang China ay makapangyarihan. Noong una, ipinapakita ng China ang mga ekonomikong indikador na makakatulong kahit papano sa pag-aakala ng mga tao kung ano ang nagaganap sa bansa. Ngunit ngayon inalis na nila ang karamihan sa mga ito. Hindi mo na maaring iulat ang rate ng kawalan ng trabaho na talagang tumaas bukod pa sa isang populasyon na unti-unting tumatanda na bunga ng one-child policy. Isa sa mga pinakamababang birth rates sa buong mundo, tumataas na ang gastusin, lumalaking hindi kasiyahan, pagpapakaba sa mga kilos protesta, likas na mga kalamidad, mga sanctions at isang pangkalatang kawalan ng pag-asa para sa hinaharap. Ito ay nagdudulot ng malaking krisis. Ito ay hindi tanong ng paano. Ito ay tanong ng kailan. Ayon sa housing crisis at pagbagsak, para sa akin ay nagsimula na ito. Binuo ni Xi Jinping ang isang imahe para sa kanyang sarili bilang mastermind ng lahat ng nakaraang pag-unlad ng China. Ang China ngayon ay naging China dahil sa kanya. Ngunit kailangan mong tanungin ang iyong sarili kung ano ang mangyayari kapag ang lahat ay nagsimulang magkagulo. Siya pa rin ba ang may kasalanan? Siya nga ang namumuno sa lahat. Ito'y China niya. Ngunit hindi ito maaaring ma-attribute sa mga pagkukulang ng China. Inalis na niya ang mga hangganan sa termino at siya ay leader habang buhay. Kumbinsido siyang malaki ang bahagi ng kanyang liderato ay ang kontrol ng kanyang iniisip ang pangunahing pangangailangan. May malalim na pangamba sa loob mismo ng partido. Subalit hindi natin alam ang totoong nangyayari. Hindi sumama si Xi Jinping sa G20 event at may mga espekulasyon na ang internal na leadership ay naguguluhan. Ngunit sino ang talagang nakakaalam? Ang pag-iiwas ng China sa pandaigdigang komunidad ay hindi ang gusto ng internal na leadership sa CCP. Gusto nilang tamasahin ang mga bunga ng pandaigdigang kalakalan at gawing komportable at maayos ang kanilang panuntunan sa looban. Ngunit para kay Xi Jinping, ang kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa kalokohang mga proyekto ng Estado, kaysa pati sa kanyang sarili mga mamayan at kahit pati na rin sa kanyang partido. Tunay nga mga kaibigan na tayo ay nabubuhay na sa mga liderato na may pansariling kagustuhan, katulad na lamang ng China na hindi niya iniisip kung ano ang nangyayari sa kanyang mga mamamayan basta siya ay nakaluklok sa kapangyarihan. Mga Gawa 3 verse 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Mga kaibigan, ito na ang panahon para tayo ay magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, sapagkat ito ang kailangan nating gawin dahil tayo ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pag-ibig po niyo para sa amin. Tulungan kami Panginoon na maging tapat hanggang sa huli at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito aming samutiling
sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.